Purihin po ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Salamat sa Panginoon. Meron tayong panibagong buhay na binigay niya sa atin para minsan pa tayo ay makapagpuri at makapag-aral ng kanyang mga salita. At sa oras po na ito, bago tayo mag-aral ng salita ng Panginoon, awitan muna natin ang Panginoon ng isang pagsambang awit. Sabi ng ating awitin, biyaya niyo'y sapat sa akin. Amen? Biyaya ng Diyos ay sapat sa atin sa lahat ng ating mga pangangailangan. Tayo mawit sa Panginoon. Praise you, Lord Jesus. Salamat sa inyo. Praise you, Lord Jesus. Biyaya niyo'y sapat sa akin at minamahal kayo ng lubusan. Mukha niyo'y nais kong mamalas at minamahal kayo ng lubusan. Biyaya niyo'y sapat sa akin at minamahal kayo ng lubusan. Mukha niyo'y nais kong mamalas at minamahal kayo ng lubusan. At nang ako ay manalig, natuto nang magtagumpay. At kung nanghihinay, pinalalakas. At kung ako'y bumabagsak, kamay niyo ay laging nariyan. Jesus, lubos kayong minamahal. At nang ako ay manalig, natuto nang magtagumpay. At kung nanghihinay, pinalalakas. At kung ako'y bumabagsak, kamay niyo ay laging nariyan. Jesus, lubos kayong minamahal. Jesus, lubos kayong minamahal. Jesus, lubos kayong minamahal. Hallelujah. Praise you, Jesus. Purihin kayo, Panginoon. Salamat po sa inyo sa umagang ito, sa kalakasan na binigay niyo po sa amin. Salamat po sa bagong umaga. Salamat po sa bagong buhay, Panginoon, na siya po namin nararanasan sa mga oras na ito. Ama, tunay po na ang biyaya niyo ay sapat sa amin, Panginoon. Kaya kami ay nakapagpapatuloy, kaya kami nakapagtatagumpay, dahil kayo po ang nagsusustain sa amin. Kaya sa umagang ito, dalangin namin na tulungan niyo kami na maunawaan ang inyong mga salita. Give us the grace, Lord, and the wisdom to understand your word. Panginoon, pagpalaan niyo po ang bawat isa sa amin habang kami nag-aaral. Mangusap po kayo sa amin. At higit sa lahat ay mataas ang pangalan niyo sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Pagpalaan niyo po ang mga salita niyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ang Diyos po ay napakabuti. Kaya patuloy tayong nakararanas ng mga dakilang bagay ay dahil mabuti ang Panginoon sa atin.
Amen? At sa umagang ito, mag-aaral tayo ng salita ng Diyos dito sa John chapter 21. Sayin natin yung verse 3 hanggang verse 7. So John chapter 21 mula verse 3 hanggang verse 7. Pero susubukan natin na tingnan yung kabuuan ng buong John chapter 21. No? Sabi po ng John chapter 1 verses 3 hanggang 7 ay ganito po. Sinabi ni Simon Pedro sa kanila, "Mangingisda ako." Sumagot sila, "Sasama kami." Kaya sumakay sila sa bangka at pumalaot. Pero wala silang nahuli ng gabing iyon. Nang madaling araw na, may nakita silang nakatayo sa dalampasigan. Pero hindi nila nakilala na si Jesus yun. 5. Tinawag sila ni Jesus, "Mga kaibigan, may huli ba kayo?" Sumagot sila, "Wala po." Verse 6. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ihulog nyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo." Iyon ang ginawa nila. Halos hindi na nila mahila ang lambat sa dami ng nahuli nilang isda. Verse 7. Sinabi kay Pedro ng tagasunod na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon yon." Nang marinig ito ni Pedro, isinuot niya ang damit na inubad niya, tumalon sa tubig, at lumangoy papunta sa dalampasigan. Amen. Yan lang po yung binasa natin, pero susubukan natin na makita yung mensahe ng Diyos sa buong John chapter 21. At ang pamagat po ng ating pag-uusapan ay when God's grace says you can start over. Ano po? Ang pamagat po nito ay when God's grace says you can start over. Kapag sinabi ng biyaya ng Diyos, pwede kang magsimula ulit. Kung atin pong titingnan, sa bahaging ito ng banal na kasulatan, ay ito po yung pagkatapos ng pagkabuhay na maguli ng Panginoon. At makikita po natin yung sitwasyon ng ilang mga alagad dito, unang-una na si Pedro, at yung ilang mga alagad ay bumalik po sila doon sa dati nilang ginagawa bago sila tawagin ng Panginoon. At yun po yung pangingisda. Pero bago po yun, kung matatandaan natin, ay 3 beses na itinatwa ni Pedro ang Panginoong Jesus. Diba? Bago yung crucifixion ay Peter denied Jesus Christ 3 times. No? Kaya makikita natin yung kabiguan ni Pedro dito. No? At kung ating titingnan ay sa buhay natin, nakararanas din tayo ng mga kabiguan or failures. No? And yung kaaway, gusto niya na hiyain tayo sa pamamagitan ng mga pagbagsak natin. The enemy loves to use shame, to paralyze us. Pero dito sa kwento na ito, ipinakita ng Diyos na yung kanyang biyaya ay kayang magpalakas muli. And yung storya ni Pedro ay nagpapakita na ang biyaya ng Diyos, hindi lang siya nagpapatawad, kundi yung biyaya ng Diyos nagbibigay ng bagong simula. No? Kaya po, tingnan natin yung mga bagay na ito. Doon sa unang bahagi na ating nakita, na ating binasa kanina, ano yung ating mapapansin? Number 1, God transforms failure. Amen. God's transform failure. Mula verse 1 hanggang verse 14. No? After po ng resurrection, tulad ng binabanggit ko sa inyo kanina, sa bahaging ito, ay bumalik sina Pedro sa pangingisda, sa dati nilang ginagawa. Pero, kung ating mapapansin dun sa ating binasa, wala silang nahuli kahit isa. Buong magdamag na silang nangisda ng gabing iyon, ay wala silang nahuli, kahit isa. Kaya makikita natin dito yung kabiguan ni Pedro. Bagamat sanay na sila because yun yung trabaho nila dati. So alam nila kung
kung saan yung maraming isda, no? Alam nila kung anong oras yung mga isda lumalabas, no? Sa dagat, no? Alam nila kung anong time yon na pwedeng makahuli talaga ng marami. Di ba ganun yung mga mangingisda? Ang tatay ko po kasi dati nangingisda siya at minsan nakakasama ako sa kanya, no? Minsan madaling araw, no, pumapalaot. Kasi yun yung time na talagang pwede kang makahuli ng marami. So, alam niyo ng mga mangingisda. Pero makikita niyo yung failure nila. No? Wala silang nahuli kahit isa. Magdamag na silang nanguhuli doon ng isda pero wala silang nahuli. It's a failure. Pero yung failure nila dito, it was not accidental. No? Hinayaan ng Diyos, inalaw ng Diyos yung bagay na ito na wala silang mahuli para turuan sila na wala silang magagawa kung wala ang Panginoon. No? Yung ginagawa nila, kahit gaano sila ka-expert sa pangingisda, kung wala ang Panginoon doon, failure pa rin yun. Di po ba? No? Just like the first time when Jesus called him, no? Ginamit ng Diyos yung iba nung tawagin din ng Panginoon si Pedro, ganun din bago siya tawagin ng Panginoon. Wala din siyang nahuli. No? He uses the empty net, no, para ipahayag yung kapangyarihan ng Panginoon. Kaya po, yung kabiguan, no, failure exposes our weakness. No? But it sets the stage for God's glory. Yes, yung kabiguan nila dito, no, nagpakita yun ng kanilang kahinaan. Wala ang Panginoon, wala naman talaga silang magagawa. Pero yun yung way ng Panginoon para turuan ulit sila kung ano yung dapat nilang gawin. Kaya there's a good thing din about failure. Ano po? At ang makikita natin dito, nung matututunan natin, failure is not the end of everything. No? It is a way where God teaches us dependence. No? Yung pagbagsak, hindi yan yung katapusan ng lahat ng bagay. Dito tayo tuturuan ng Diyos kung paano tayo dumepende sa Kanya. Kaya nga, dito ay biglang tumayo ang Panginoon sa dalampasigan, tinanong sila, may nahuli ba kayo? Mga kaibigan, may nahuli ba kayo? So, wala nga po kaming nahuli. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanila, ihulog nyo sa kabila. O nang ihulog nila sa kabila, edi nakahuli sila. Diba? Alam niyo yung success without God is emptiness in disguise. Kasi wala silang mahuli. Wala ang Panginoon dun eh. Wala yung instruction ng Panginoon. No? Success without God is emptiness in disguise. Pero nung sinabi ng Diyos, ihulog niyo sa kabila, ayun, nakahuli sila. Samantalang, andun lang naman eh. Kung talagang, di ba, expert sila sa pangingisda, alam nila na kung nasa kanan, sa kaliwa, dito marami isa, dito ko ihuhulog. Pero wala silang nahuli kahit isa. Pero nung nandun na ang Panginoon, yun, tsaka lang nagkaroon ng saysay yung ginagawa nila. Tsaka lang sila nakahuli. Ganun din naman po tayo, no? Kapag naroon lang naman talaga ang Diyos, tsaka lang naman nagkakaroon ng kabuluhan yung lahat ng ginagawa natin. But without God, kahit na anong ginagawa natin, it would still be empty. It will still be an empty net. Only when God is there, tsaka lang nagkakaroon ng kabuluhan, no? ng saysay. Kaya salamat sa Panginoon kapag tayo ay nag-fail, no? Kapag tayo ay bumagsak, huwag tayong babalik dun sa dati nating habits. No? But when we fail, we need to go back to God. No? At i-recognize natin na yung efforts natin, yung ating resources, useless yun without God. Sila nga magaling mangisda. Naging useless naman nung wala ang Panginoon. Nagamit lang yung pangingisda nila, yung net nila, nung sinabi na ng Panginoon. No? Kaya maunawaan po natin yan na we must recognize that our efforts, our skills, our resources, those are useless without God's presence. No? Kaya
Yung unang bagay na yun na makikita natin. Pangalawa, God can restore us with His love. Ito na yung magandang ginawa ng Panginoon kay Pedro. No? Pagkatapos na makahuli ng marami, no, pumunta sa dalampasigan, ito na yung sikat na mga tanong. Yung 3 times, no, tinanong ng Panginoon si Pedro. Diba? 3 times, dininay niya ang Panginoon. This time, 3 times, tinanong ng Panginoon si Pedro. Sabi niya kay Pedro, sa verse 15, no? Babasahin ko lang po ng saglit. No? Sabi doon, pagkatapos silang mag-almusal, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon na anak ni Juan, mahal mo ba ako o nang higit sa pagmamahal nila? Sa ibang salin po, Pedro, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon. Alam niyo po na mahal ko kayo. Sinabi ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Gusto kong tumalon doon sa pangatlong beses na sinabi ng Panginoon. Verse 17, sa ikatlong ulit ay sinabi ni Jesus, Simon na anak ni Juan, mahal mo ba talaga ako? Nasaktan si Pedro dahil 3 beses na siya tinanong kung mahal niya si Jesus. Kaya sumagot siya, Panginoon, alam niyo po ang lahat ng bagay. Alam niyo rin po na mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. God can restore you with His love. So, Peter denied Jesus 3 times. Now, 3 times, Jesus asked Peter, do you love me? No. Alam niyo po, nakakatawa po rito ang Panginoon. Hindi niya binalikan si Pedro. Ikaw, Pedro, bago ako ipako sa krus, pinagkanulo mo ako, tinitingnan na kita. No, pero, hindi mo man lang sinabi na alagad kita. Sabi po ba nga, hindi mo ako kilala? Hindi naman sinabi ng Panginoon na ganoon eh. Pero dito, makikita natin anong ginawa ng Panginoon. Pedro, iniibig mo ba ako? So, 3 beses yun. At alam natin na during the first time na tinanong ng Panginoon, 3 beses eh. The first time na tinanong ng Panginoon si Pedro ay, ang tanong ng Panginoon, Peter, do you agape me? Do you unconditionally love me? At si Pedro, naroon siya sa state na, yes, Lord, I phileo you. I brotherly love you. Yun yung sagot ni Pedro. For the 3rd time, yun na yung ginawa ng Panginoon. Sinabi na ng Panginoon, Peter, do you phileo me? No? Kaya po, ano yung makikita natin dito? Jesus did not condemn Peter, but lovingly, recommissioned him. Na-shift ng Panginoon yung focus ni Peter from shame doon sa denial niya to purpose. Feed my sheep. Kumbaga, kung tayo yon, itong taong to, ito yung nagtakwil sa akin. Sige. Walang mangyayari sa iyo ngayon, hindi kita bibigyan ng chance para maka-benefit sa akin. Pero iba ang Panginoon no? Nung mangyari yon, tinanong pa ng Panginoon si Peter, iniibig mo ba ako? Tapos, kung gayon, hindi pakaanin mo yung mga tupa ko. Binigyan siya ng purpose ng Panginoon ulit. Nakakatawa po ang Panginoon, Binigyan siya ng bagong purpose, pakaanin mo yung mga tupa ko, iniibig mo ako. God does not erase the past, but He redeems it. No? Hindi tayo itinataboy or hindi tayo tuluyang kinakalimutan ng Panginoon pag bumagsak tayo. Kundi He restores us with His love. No? God or Jesus Christ doesn't throw us away when we fail. He restores us with His love. Kaya dito, yung ginamit ng Panginoon kay Pedro ay yung pag-ibig niya. And ang pag-ibig ng Diyos, hindi yan makitid na pag-ibig. Alam niyo ba yung natatawa ko minsan yung sa mga post sa Facebook na tawag dito, hindi lang nabati na, hindi lang natanong kung kumain ka na ba, naghiwalay na, nag-break na. Anong klaseng pag-ibig yun?
Di ba? Kumbaga, medyo nagkulang lang ng konti, ako, hindi mo talaga ako mahal, ganito. Anong klaseng pag-ibig yan? It's a shallow love. But God's love is not shallow. Diba? Ang pag-ibig ng Diyos, hindi makitid ang pag-iisip, hindi makitid yung utak, yung term, no? Yung hindi makaunawa. Ang pag-ibig ng Panginoon, katulad ng nangyari kay Pedro, kahit na nagkaganon, ay bumalik pa rin ang Panginoon sa kanya, Pedro, iniibig mo ba ako? Kung gayon, bibigyan kita ng bagong purpose, pakainin mo ang mga tupa ko. Kung sa iba-iba yun, ito hindi ko pwedeng pagkatiwalaan to. Minsan na ako nitong niloko. Hindi na pwede to, wala to sa akin, pero iba ang Panginoon eh. He restores us with His love. No, hindi niya kino-condemn, but He restores us with His love. So pag tayo bumagsak, wag tayo makikinig doon sa sinasabi ng kaaway na sa atin na hindi ka na pwedeng magtagumpay, wala nang pwedeng mangyari sa iyo. When you fail, run to Jesus. No? Tumakbo ka sa Panginoon, wag kang lumayo sa Kanya. No? At pagka ginawa mo yon, bibigyan ka ng Diyos ng bagong purpose, katulad ng ginawa ng Panginoon kay Pedro. If you love me, feed my sheep. No? Pakainin mo ang aking mga tupa. No? Then, don't let your past failure disqualify you, kasi hindi yun ang ginagawa ng Panginoon. Ang gagawin ng Diyos, gagamitin niya yung mga pagbagsak mo para itayo ka ulit sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig at bibigyan ka niya ng bagong purpose. Kaya dito sa tagpong ito, ang Panginoon nandito. Do you love me? Si Pedro nandito. Hindi maintindihan ni Pedro ang Panginoon eh. Kung anong pag-ibig yung gustong iparating ng Panginoon ang ginawa ng Diyos. Do you love me? Pangatlo, ito na, bumaba ang Panginoon doon sa kalagayan ng pagkaunawa ni Pedro. Do you phileo me? No? Kaya, Jesus met Peter where he was. No? Doon sa pagkakaunawa niya, doon sa level niya, ito na, para lang magkaintindihan sila, ito yung gusto kong iparating. No? So in the weakest point of Peter, doon siya tinagpo ng Panginoon. Doon tayo tinatagpo ng Panginoon. Doon sa mga bagay na yun. Ganon tayo nire-restore ng Panginoon. At bumababa siya doon sa kalagayan natin para ipaunawa sa atin yung mga bagay na dapat natin gawin. That is how good God is. Palagi tayong tinutulungan ng Panginoon sa mga bagay na yan. Ano po? At ang panghuli po ay God recommissions Peter for his purpose. No? Sabi doon sa verse 18 ay, sinasabi ko sa iyo ang totoo, noong bata ka pa, ikaw mismo nagbibisa sa sarili mo at pumupunta ka kung saan mo gusto. Pero pagtanda mo, iuunat mo ang mga kamay mo at ang iba na ang magbibisa sa iyo at dadalhin ka sa lugar na hindi mo gusto. No? God recommissions Peter for his purpose. Sabi ng Panginoon kay Pedro, isang araw, mamamatay ka. In short, isang araw, mamamatay ka para sa akin. No? Yung kabiguan mo, no? Dati, isang araw, yan ang magiging greatest victory mo. No? Dati, dinideny niya ang Panginoon. No? Pero darating ang panahon na si Pedro ay magbibigay ng buhay sa Panginoon. Diba? He recommissions Peter for his purpose. And same thing, no? Yung mga bagay na nangyari sa atin in the past, gagamitin ng Panginoon yun para yun ang maging greatest victory natin. Diba? Kakatuwa po pag nakakarinig tayo ng mga patotoo ng pagbabagong buhay. Dating drug addict, no? Dating hired killer, dating manginghinom, dating nagkakagusto sa kapwa babae o lalaki na binago ng Panginoon. Once a failure, pero nung kumilos ang Panginoon, it became their greatest testimony. Kaya sabi ng Panginoon kay Pedro, in layman's term,
balang araw mamamatay ka sa akin. Mamamatay ka para sa akin. And iyon ang pinakang magiging tagumpay mo. So, hindi lang tayo nire-restore ng biyaya ng Panginoon. It also recommissions us. Binibigyan tayo ng Panginoon ng bagong purpose. Kaya si Pedro, kung atitinan yung kanyang sumunod na buhay, no? Sa Book of Acts ay pinangunahan ni Pedro ang iglesia ng Panginoon at isa siya sa pinakang naging matapang sa pangangaral ng salita ng Diyos. No? The grace of God does not just give us second chances. It gives us new callings. Diba? Yung biyaya ng Diyos, hindi lang tayo binibigyan ng pangalawang pagkakataon. Binibigyan tayo nito ng mga panibagong pagkagamit. No? And failure is not the end of your story. No? Yung pagbagsak, hindi pa yan yung katapusan. Yan ang paraan ng Diyos para bigyan tayo ng mas dakilang layunin, mas magandang layunin. Kaya pag sumunod ka sa Panginoon ulit, no, titingnan niya yung iyong pagbagsak, kahinaan, at babaguhin niya yon. He will transform that purpose. He will transform that weakness into your greatest testimony. Kaya talagang wala tayong masasabi sa Panginoon eh. Talagang, Lord, praise the Lord na lang. No? Salamat po sa inyo. Kaya, alam niyo po, don't settle for being forgiven. Wag kang mag-iisay lang sa, tama na ako, okay na ako, pinatawad na ako ng Panginoon eh. Hindi, tanungin mo sa Diyos, Lord, pagkatapos siya akong patawarin, ano yung purpose niyo sa akin ngayon? Anong gusto niyo nang gawin? Diba? Huwag kang matapos dun sa, pinatawad na ako ng Panginoon, okay na ako. Hindi, magtanong ka sa Panginoon, Lord, after forgiving me, after restoring me, give me your purpose. Anong gusto niyong gawin sa buhay ko? No? Yung once na nagdala sa'yo ng kahihiyan, magbibigay naman to ng pag-asa sa iba dahil dun sa pagbabagong ginawa ng Panginoon sa iyo. Kaya si Pedro, ang laki nung ginawa ng Panginoon sa kanya. Failed 3 times actually, dininay niya ang Panginoon. But this time, nirestore siya ng Panginoon. Kaya yung kwento po ni Pedro, it's also our story. No? We fail, bumagsak tayo, may mga pagkakataon, pero nirestore tayo ng Panginoon. At binigyan tayo ng Panginoon ng bagong purpose. Yung mga nakaraan natin, hindi yun ang nagde-define sa atin. But God's purpose. No? Yun ang nagde-define sa atin. Kaya po, tulungan tayo ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Maunawaan natin kung gaano tayo minamahal ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang biyaya. At huwag tayong mag-alala dahil pwede tayong lumapit sa Panginoon at makaranas ng pagbibigay ng layunin ng Panginoon sa atin. Let's always say yes to God when He says, do you love me? Yes, Lord. And what is your purpose for me? So God's grace says you can start over. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyo. Napakabuti niyo, Panginoon, sa amin. Salamat po sa inyong biyaya. Salamat po sa inyong kapangyarihan na pawang kumikilos sa amin, Panginoon. Salamat po for giving us a new purpose, for changing our lives, Panginoon. Salamat po na yung mga dati naming mga buhay, it was once a shame. Pero binago nyo yun, Panginoon. At binigyan nyo kami ng bagong buhay. Binihisan nyo kami, Panginoon. At yung minsang naging kahihiyan sa amin, ngayon ay ginagamit nyo para maging patotoo sa iba ng inyong kabutihan, kalwalhatian at kapangyarihan. Maraming salamat po sa buhay na binago nyo. Kaya ang dalangin namin, Panginoon, patuloy nyo kaming baguhin, Panginoon. Patuloy nyo kaming ayusin at kilusin, Panginoon, upang ang kapangyarihan nyo at ang karangalan nyo ay lalong makita ng iba. Gamitin nyo kami, Panginoon, upang mataas ang pangalan nyo, Panginoon, at masabi rin sa iba, Panginoon, na it was never an ending
for their failures, Lord, kundi kaya niyong ibalik muli sila at kaya nilang magsimula muli dahil kayo ay Diyos na tapat at makapangyarihan at punong-puno ng pag-ibig. Ama, pagpalain niyo po ang bawat isa, pagpalain niyo po ang mga lingkod niyo na naririto sa devotion na ito. At kung ano man ang kanilang mga panalangin, Panginoon, kayo po ang kumatagpo sa kanila, Panginoon. Maging yung kanilang mga pastor na nangunguna sa kanila, Panginoon. Bless them, Lord, and give them strength. At ano man yung pangangailangan nila, physically, financially, spiritually, kasama ng kanilang mga iglesyang nasasakupan, dalangin ko pong sumaganang biyaya niyo at kapangyarihan sa kanila. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Salamat po sa Diyos. Purihin ang Panginoon. To God be the glory.